Okay. Tell me when you're ready. Lights, camera, action. Hi! So, gaya po ng pinangako natin, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga OFW na nangangaliwa at hindi na binabalikan ang kanilang pamilya. Yes! You wanna come one more? Lights, Okay. camera, action. Kung bakit po kasi natin mapag-uusapan ng bagay na to, kasi this is very close to my heart. Na may case na ganito, na yung kamag-anak ay pumunta sa abroad. Tapos ang ganda-ganda ng usapan. Alam mo yun, yung ang ganda ng kanilang relationship, masaya ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. And then, pagdating sa abroad, bigla si Girl Lalu, isang example, si Girl Lalu, nakita ang kanyang ex-boyfriend sa Facebook. Anong nangyari? Nag-usap-usap sila. Start nila ng chat-chat, ganun-ganon. Na nag-umpisa na ng, paano ba yung tawag doon sa, nagbi-video calls na. And then, wala na, nakakalimutan na yung asawa. So ngayon, tapos yung Girl Lalu ngayon, bumalik na yung kanyang feeling sa kanyang ex-boyfriend. So what happened? Yung asawa na ngayon is nababaliwala na. So ngayon, that's fine. Okay, no problem. Naghahanap ng kalinga or naghahanap ng, ano ba tawag doon? Diversion habang nasa abroad para mawala ang kanyang homesickness, let's say. Sige, palusot natin. Pero, ang masama ngayon, dahil sa kanyang ginawa at nahuhumaling na siya sa ibang lalaki, ang nangyayari, sinisisi na niya ngayon ang kanyang original na asawa. Yung original na asawa na niya ang may kasalanan kung bakit siya ng lalaki. Ba't ganon? Gusto mo manlalaki ka lang. Huwag mo naman kinakailangan pang isisi. Kasi yung, alam mo, yung asawa ko kasi dati, yung inaaway ako, binubugbog ako, pinapabayaan ng aking mga anak. Na hindi naman, bakit kung ganun ang mga dahilan? Bakit walang mga ganon bago nag-abroad? Bakit? Bakit sa kanilang lumabas ang mga ganong issue? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, kalandian ka. Hindi ka namin pwedeng husgahan kung gusto mong manlalaki. Hindi ka na pwedeng husgahan kung gusto mong magpalit ng asawa. Nasa sa'yo yun. Hindi ko yung pakikialaman. Pero ang pakikialaman ko, yung nananahimik na asawang iniwan mo, binabaliktad mo. Doon tayo may problema. Doon tayo may problema, girl. Hindi dapat ginagano ng ating mga asawang iniwan. Iniiwan mo na nga, pinabayaan mo na, pinagpalit mo na, sisiraan mo pa. Huwag ganon, girl. Huwag ganon. Kung gusto mong maglandi, kung gusto mong magpalit ng asawa, kung gusto mong mag-addition ng boyfriend, o mag-addition ng asawa, huwag mong sisiraan ang asawa mo. Itago mo yung ginagawa mong kalandian. Pwede. Sa pagpapatuloy po ng ating usapin, tignan mo natin ang mga look at that, baby water lilies. Tayo po, pagpapatuloy natin ang ating pag-uusap. Very nice, look at that. Po tayo dito sa may puno ng mangga. Itong aking artworks ng aking kapatid. Look at that. Okay. Sa pagpapatuloy ng ating mga pag-uusap, tungkol sa mga, doon tayo sa loob para may sarado natin yung pintuan. Okay. Pagpapatuloy natin ang tungkol sa usapin natin about sa mga OFW na maayos ang relasyon nila sa kanilang mga asawa habang nandito sa Pilipinas
At the moment na sila ay nandun na kung saan sila dapat magtatrabaho para sa kanilang pamilya, ay hindi naman lahat hindi natin nilalahat ito, ay may mga pagbabagong nangyayari. At unang-una, gaya ng pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa mga OFW na nangangaliwa na sa pamamagitan ng social media o kaya yung mga nagiging katrabaho nila doon. At ang ginagawa na nila is binabaliktad na nila yung asawa nila na nandito na sa Pilipinas. Ang pag-uusapan natin ay ito ay totoong buhay. Na itatago natin sa pangalan yung lalaki, Sherman. At yung naman si babae, Girly. Okay? So, ito ay totoong buhay. Paano ko alam ito is dahil na-witness ko some of it at first-hand information nito. So, si Sherman at Girly ay matagal na mag-asawa, no? Meron silang isang anak, actually 2 anak. Isang lalaki at isang babae. Ang nangyari, nagpunta sa abroad. Sa pangalawang pagkakataon, ang babae at iniwan ni Girly ang kanyang asawa na si Sherman at kanya nilang 2 anak. So ngayon, dahil maliliit pa yung mga bata, lalong-lalo na yung babae, yung bunso, walang ginawa si Sherman kung hindi alagaan ang kanyang mga anak. Nakita ko kung paano in-spoiled ni Sherman yung anak niyang babae. Alam niyo yun, talagang alagang-alaga. Grabe yung pag-alaga ni Sherman doon sa sa anak nila. No? Yung lalaki kasi medyo okay na. Inaalagaan pa rin pero hindi gaya ng babae din. Yung babae talagang toddler nung iniwan or baby nung iniwan nung nanay. So, to cut the story short, ilang panahon, nung nasa abroad na yung babae, bigla na lang nagkaroon siya ng communication sa kanyang ex-boyfriend. So, ang mga sumusunod na pangyayari, yung si Girly, pag nagpapadala ng package para sa kanyang pamilya, is meron siyang isinisingit doon, for example, sabon or shampoo para sa kanyang ex-boyfriend. Nabigyan natin si ex-boyfriend ng pangalang Daniel. So ngayon, itong si Daniel na binibigyan ni Girly ng mga konting items lang naman. However, yung package na yun ay dumidiretso sa kanyang asawa na si Sherman. Itong si Sherman, binaliwala niya yon, alam niyo yun. Pero para sa akin, ang hindi alam ni Sherman doon, yung ginawa ng kanyang asawa na si Girly na yon, na magpapadala ng kahit konti para sa kanyang ex-boyfriend, may ibig na sabihin yon. Kayo mga babae na nanonood ngayon dito, magagawa nyo bang magpadala ng isang sabon o isang perfume o isang shampoo para sa inyong ex-boyfriend doon sa box na tatanggapin ng inyong asawa? I don't think so. Because no woman in the right mind, walang matinong babae na gagawin ang isang bagay na yon. Ang ibig sabihin nun, kapag ikaw ay babaeng may asawa, wala kang respeto sa asawa mo, wala kang pagbibigay galang at wala kang pagmamahal sa iyong asawa once na ginawa mo ang isang bagay na yun. Pagpalagay mo pa na wala na kayong relasyon, the mere fact na nakikipag-usap ka sa iyong ex-boyfriend at nagpapadala ka pa ng mga items at ang masaklap inalalagay mo pa doon sa box na para sa pamilya mo. Correct me if I'm wrong. Sino ang magsasabi sa akin na tama na gawin ang bagay na yon? Please tell me. Sino ang magsasabi sa akin na okay lang yon? Sino?
Kasi kung ako, bilang babae, hindi ko gagawin yon sa asawa ko. Unang-una, bilang respeto. Pangalawa, bakit ako nakikipag-communicate sa aking ex-boyfriend? Ano ang purpose ko para makipag-communicate ako sa aking ex-boyfriend? Pangalawa, insulto yon sa aking asawa at magbibigay ako ng mga items para sa aking ex-boyfriend at ilalagay ko pa doon sa box na para sa aking pamilya. See, ako na matinong babae, hindi ko gagawin yon. Respeto sa asawa, respeto sa inyong pagiging mag-asawa, at hindi yun ginagawa dapat ng matinong babae. However, itong si Sherman, pinalampas na yun. Kumaga hindi niya yung pinansin. Para bang, okay, para sa kanya, that's something normal. Because sobrang tiwala niya sa kanyang asawang babae, na hindi niya naisip na yun ay mga sinyales ng pagwawalang niya ng kanyang asawa. Pagwawalang niya ng kanyang asawa yon. Walang respeto para sa kanya. Para gawin ng isang babae ang isang ganon. Eh, sa to lang, like, I'm very emotional. You know? Sinabihan ko si Sherman, sabi ko sa kanya, ako bilang babae, hindi ko gagawin yun. Bilang respeto ko sa aking asawa, bilang respeto ko sa estado ng aming pagiging mag-asawa. Okay. So, ginawa niya yon ng ilang beses. Okay lang kay Sherman. You know, hanggang to the point na, kung ano-ano na, ginagawa na niya ng mga kasalanan si Sherman. Ayaw kinakausapin, hindi kita kinakausap dahil pinapabaya mo ang ating mga anak. Paano napabayaan ang mga anak ni Sherman? Kung makita lang niya yung anak niyang lalaki, laki-laki ng malusog na malusog. No? Nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. May trabaho. Ito ang batang to, lumaki ito na walang nanay. Lumaki siya sa pag-aaruga ni Sherman ng kanyang tatay. Pero lumaki siyang maayos na bata, lumaki siyang matino, may nakapag-aral at ngayon ay nagtatrabaho. Paano yun napabayaan? Anong ibig sabihin nun? Yung babae, sobrang spoiled ang ginawa ni Sherman sa kanyang anak na babae. Ilang taon na yung anak na babae, hindi naglalaban ng damit yan. Kahit panty niya na pinagreglahan niya, merong tagalaba. Hindi marunong maghugas yung anak niya kasi hindi niya pinaghuhugas. Hindi marunong magwalis kasi hindi niya pinagwawalis. Ganong pagka-spoiled ang ginawa ni Sherman doon sa anak na babae. Hindi pinabayaan? Yung ba ang sinasabi ng babaeng yan, ni girlie na yan, na pinabayaan ang mga anak? Kung ano-ano na ang binabato niya ang mga kasalanan ni Sherman. Para i-justify yung ginagawa niyang pakikipag-communicate doon sa ex-boyfriend niya. Yon ang nakikita kong dahilan. Dahil kung matino kang babae, yung mga bagay na yun na sinasabi mong walang katotohanan at kahit pa meron, dapat kinakausap mo yung asawa mo. Hindi yung kinat off mo na. Ilang taon na hindi mo kinakausap. Ilang taon mong hindi kinausap yung asawa mo. Ilang taon, blinak mo siya. Tapos, nung pagkaraan ng ilang taon, 3, 4 na taon, nagkasakit itong si Sherman. Dahil kahit pa mga kamag-anak niya ang nasa surrounding niya, may kanya-kanyang buhay yan. Sinong nag-alaga sa kanya? Sinong nag-asikaso sa kanya? At sa totoo lang, ang lahat ng kamag-anak ni Sherman ay hindi pwedeng palampasin ang ginagawa ng girlie na yon kay Sherman. So, yun ang true to life story na alam ko, na first hand experience ko. Kaya, kayo mga babae, kung gusto nyong magloko, kung gusto nyong palitan ng asawa nyo, na sa palagay nyong mas higit sa asawa nyo, gumawa kayo kung gusto nyo. Pero, huwag nyong babalik na rin ang sitwasyon. Huwag nyong gagawing masama yung asawa nyo
para lang ma-justify yung ginagawa nyong kalandian ninyo. Huwag nyong ginagawang masama yung asawa nyo na naging mabuti ng ilang taon para lang ma-justify ang ginagawa mong kalokohan. At huwag na huwag mong sasabihin, kayong mga babae, na nung kayo'y tinulungan ng lalaki, ng asawa nyong mga lalaki, kamag-anak ng mga asawa nyong mga lalaki, para kayo makapag-abroad, huwag nyong sasabihin na yon ay dapat lang nagawin ng inyong asawa. No! Mag-asawa kayo, nagtulungan kayo nung una, nang dahil sa nanlalalaki na ka na, babalik na rin mo ang mundo. Napakawalang niya ng mga babaeng gumagawa ng ganyan. Dapat lang, sige, okay, fine, ituloy. Kung gusto nyong manlalaki, fine. May pangangailangan kayo eh. Oh, hindi kayo pwedeng umuwi ng Pilipinas dahil TNT kayo sa abroad. Okay, fine. Pero wag na wag nyong baliktarin ang asawa nyo na nagsakripisyo din. Na ilang taon din na nagtiis na walang kinasama sa buhay. Kaya sa mga kababaihan po dyan, kung ang dahilan nyo ay punta ng abroad, pumunta kayo ng abroad. Kung ang dahilan nyo ay para sa inyong mga anak, then para sa inyong mga anak. Ang pagiging paglalande, ang pagiging, yung alam nyo yun, yung para lang sa inyong laman. Isipin nyo muna ang kinabukasan ng inyong anak. Kapag sigurado na ang kinabukasan ng inyong anak, then okay, fine. At saka, yun nga yung sinasabi ko. Kung gusto mong manlalaki ka, hindi mo kinakailangan baliktarin pa. Hindi mo kinakailangan gawan ng kasalanan ng asawa mo para lang mapagtakpan o para lang ma-justify yung ginagawa mo. Alam mo yung ibig sabihin ng the word na justify? Kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng justify. Kung sino man dyan ang gumagawa ng ganyang kalokohan, ang ibig sabihin ng justify yung ginagawa mo. Para nang sa ganun is nagiging okay lang yung ginagawa mo dahil nagiging masama ang asawa mo. See? It's not right. Maraming salamat po sa inyong panunood. At itutuloy pa po natin ito dahil sa mga nakikita natin ng mga pangyayari, mga nasisirang mga pamilya, ng mga buhay OFW. Hindi naman po lahat. Salamat tayo sa mga OFW na kayang magtiis, nagtitiis para sa kanilang pamilya. So, thank you.